Sa ako sa prayer request and announcement at sama po natin sa panalangin ang ating bansang Pilipinas. Patuloy pa rin ang Lord na magligtas ng mga kaluluwa sa bansang ito at patuloy ang Panginoon magluklok ng mga kaluluwa na may pagbanal na nagdakot sa Kanya. Sama na rin natin sa panalangin ang mga government officials sa paumunan ng ating President Bongbong Marcos. Sama natin sila sa panalangin at wala sa pinakamataas na katungkulan hanggang sa pinakamababa. At isama din natin sa panalangin ang fellowship, ang leadership ng fellowship na ito sa paumunan ni Pastor Greg Mitchell. Sama din natin sila sa panalangin ang mga international leaders natin, Pastor Jesse Clark, Pastor Harold Warner, Richard Ruby, Pastor John Campbell, Pastor Tom Payne, maging ang ating national leaders sa bansang Pilipinas, sa pamunan ni Pastor Boyd Alberto Disvila, at sama natin sa panalangin ang mga regional churches, ang Tacloban, Pastor Nal Bugtay, ang Lucena City, Pastor Ernie Herrete, ang Cebu, Pastor Charlie Cardias, ang Iloilo, Pastor Yeli Seville, as ang Davao, pamunan ni Pastor Frank Benaventura. Isama rin natin sa panalangin ang ating Mother Church sa lugar ng Baclaran, Pastor Vico Herrera, at ang kanyang sambahayan, Pastor Sister Sean Herrera, ang kanyang pamilya. Sama natin sa prayer. Maging ang ating mga sister churches, ang mga daughter churches ng Baclaran, Paliparan, sama natin sa panalangin, Alabang, Kupang Alabang, Muntinlupa, Caloocan, sama natin sila sa panalangin, ang ating mga bawat pastor, maging ang mga missionary churches natin sa Taiwan, sa Myanmar. Sama natin sila sa mga panalangin at patuloy ang Diyos na maglagay ang magligtas ng mga kaluluwa sa mga bansang iyon at ang Lord pa rin ang mag-provide ng mga bawat pangailangan at sama rin natin sa panalangin ang Antipolo. Ang family na ang pastor natin dito sa lugar ng Antipolo, sama natin sa panalangin ay patuloy na kumilos, magbago ng mga buhay, magpagaling ng mga may karamdaman. Isama natin sa panalangin ang salvation ng mga kaluluwa, unang-una ng ating mga mahal sa buhay. Isama natin sila sa panalangin at ipag-pray din natin maging yung pangailangan ng church, spiritual at financial breakthrough, maging ang sariling gusali or sariling church building natin pagtitipunan dahil hindi po ito atin. At magkaroon din tayo ng sariling sasakyan para sa church, na mismo pag-aari ng church, para yung mga kaluluwa na malalayo, mapuntahan natin, masundo natin, makadala sila ng church, at maging ang mga kaligtasan nga ng mga kaluluwa, sama natin sila sa prayer, maging yung mga activities natin sa church, itong darating na impact team sa March 21. So March 21, sama natin sa panalangin. Dito po yun sa Antipolo. At may revival po tayo ng 14 ng gabi and then 15 ng umaga. Ipagdanya po natin yun hanggang Sabado-Linggo. Sabado-Linggo yan. Sabado-Linggo po yun. Sama natin sa panalangin na talagang mag-revive. Magkaroon ng revival sa church at maging yung sama din natin sa panalangin ang yung mga may karamdaman sa oras na ito, baka may karamdaman ka, pwede natin ipanalangin na patuloy ang Diyos na kumilos magpagaling ng mga may karamdaman. Sa oras na ito, bago tayo manalangin, isang palaparan natin ang Panginoon. God, hallelujah! We glorify your name, we worship you, God. Sa iyo po, pinakamataas na papuri at pagsamba, Panginoon. Salamat, Panginoon. Ang mabalan ng mga pangyarihan sa lahat, Panginoon, isambal, lumalapit kami sa trono ng iyong biyaya. Lord, we speak for your dominion, O God, for your authority, Panginoon. Binsang kapag kumilos sa aming kalagitnaan, Panginoon, we speak revival, O Lord. Binsang kapag kumilos, malayang kumilos sa aming banal na espiritu, sa aming mga buhay. At sa umagang ito, Panginoon, dalangin namin ang pagkilos ng banal mong espiritu, Panginoon, mula sa labing ng iyong mga ngaral, Panginoon. Mag-usap ka,
Hilusin mo po ang aming mga puso't buhay, inanda mo ang aming puso, ang aming pakinig, Panginoon. Ikaw po ang mamuna sa kanyang unahan, Panginoon, at sa umagang ito, Panginoon, salamat po sa iyong biyaya, Panginoon. Ang mga prayer request mo na nabanggit, Panginoon, bigyan mo po ito ng katugunan, bigyan mo ng katagumpayan. Hindi pa man, Panginoon, na inaangkin na namin ang katagumpayan, Panginoon, sa bawat panalangin, Panginoon, ito po ang aming sawat dalangin, in Jesus' name we pray. Amen. Makaupo na po tayo at welcome po sa bawat isa. Pwede niyo pong kamayan ang bawat isa at ang ating namang pastor ang mag-announce ng mga nakalimutan. Okay, so sa magandang umaga sa inyong lahat at parang kayo ng ating Panginoong Diyos. Manulitan na lahat ng mga. Okay, so praise God. Hallelujah. Okay, sa ating pong mga ulang na balita pa. And so meron tayong gawain sa lugar na ito sa March 14. So pag-bisita, meron po tayong bisita. Mayroon siyang revival na idadalhin sa atin, hindi lang sa atin, and maging sa buhay ng mag-iisang bibig. Okay, so meron siyang aayusin, Pastor Mar Soriano, sa lugar na ito, ay ilalagay sa tama at ilalagay sa ayos dahil dapat ang mga Kristiyano, ang buhay ng mga tao ay nasa sa ayos. Amen. Kaya ipanalangin natin yung araw na yun, paghandaan natin. Amen. Magdala tayo ng kaluluwa, ipagkanyaya natin. Diretso yun, kasunod yung sa ating sa impacting natin ng 21, kasama natin dito ang lahat ng daughter church, maging ang Baclaran, ng ating mother church, ay kasama natin dito, kasama ang 14 yata. 14 na churches ng Baclaran ay kasama natin sa lugar nito. So, meron bang extra pa GL, yung inyong sinasabi nung yun na yun. 21 wala natin yun. Okay, so maraming event. March 7 sa Lower Antipolo. Okay, so ang Lower Antipolo ay nag-iimbita ng March 7. Okay, so meron silang, ano yun? Bale, ano yun? Yung mga sa kabataan yun. Pero pwede rin naman yun ang mga na-involve, yung mga may edad na. Okay, so yun lang ang ating ilang napabalita. Alam na akong nalimutan. So, lapit papalapit na ng papalapit. Ang ating Harvester Homecoming. Meron po tayong pledge. So, para sa tawain ngayon ng ating Panginoon, kung meron hindi pa namin nagiging bahagi nito, gusto nyo maging kabahagi, mag-pledge kayo, walang masama, mas mabuti po yan. So, yun lang ang ating ilang announcement at mga paalala. Okay, sa inyo po mga Biblia, bago tayo dumako sa salita ng Panginoon, aklat ng Gawa, aklat ng Book of Acts, chapter 2. Okay. Okay, so ganito po ang pagkakasabi ng salita ng Panginoon ay pinilikom ng pananalapi. Okay, sa Acts chapter 2, verse 42. Acts chapter 2, verse 42, ganito ang sinasabi ng salita ng ating Panginoon. At sila'y nagsipanatiling matibay sa turo ng mga apostol at sa pagsasama-sama at sa pagpuputol-putol ng tinapay at sa mga pananalangin. At ang takot ay dumating sa bawat kaluluwa at ginawa ang maraming kababalaghan at tanda sa pamamagitan ng mga apostol. At ang lahat ng mga nagsisampalataya na nagkakatipon at lahat nilang pag-aari ay sa kalahatan.
at ipinagbibili nila ang kanilang mga pag-aari at kayamanan at ipinamamahagi sa lahat ayon sa pangangailangan ng bawat isa. At araw-araw sila'y nagsisipanatiling matibay sa pagkakaisa sa templo, sa pagpuputol-putol ng tinapay sa bahay-bahay, at nagsisikay sila ng kanilang pagkain na may dala ay katapatan ng puso na nagpupuri sa Diyos at nagtatamo ng paglingap ng buong bayan at idinaragdag sa kanila ng Panginoon araw-araw yaong nanaliligtas. Pag-uwi nyo sa bahay, basahin nyo po yan, maaari ulit-ulitin yung basahin at makikita ninyo kung ano ang pulso, kung ano ang heartbeat ng gawain ng Diyos. Diyan nyo makikita kung ano yung tibok, kung ano yung pulso. Bakit sabi roon ay lumalago ang gawain ng Diyos. Araw-araw may naliligtas. Yun ang sabi dito. Tatlong bagay lang na nakita ko rito na pinakapulso o heartbeat ng gawain ng Diyos. Una, teaching. Yun ang sabi rito. At sabi rito, at sila ay nagsipanatiling matibay sa turo ng mga apostol. Kaya mayroong revival, mayroong himala. Pangalawa, evangelism. Testimony. Evangelism, yun ang sabi ko. Pumapasok ang tao sapagkat sila ay umaabot ng mga tao. Yun ang sabi rito. Kaya sa totoo lang, ang heartbeat ng church para manatiling buhay ang church, una, ang katuruan, ang pagtuturo, hindi dapat nawawala yun. Pangalawa, evangelism. Nangangaral sila sa lahat ng dako, yun ang sabi rito. At ang pangatlo, na heartbeat ng church, healing. At ipinagbibili nila ang lahat nilang ari-arian at dinadala para sa pangangailangan ng gawain ng Diyos. Pag tumigil ang tibok ng pagbibigay sa loob ng gawain ng Diyos, hintayin mo, makikita mo magsasara ang gawain ng Diyos. Ito yan. Yung alin man sa tatlong yan, hindi dapat mawala sa gawain ng Diyos. Kaya doon mo makikita, ano sabi doon, ang revival, ang himala, at ang tanda ay ginagawa sa pamamagitan ng mga apostol. Mayroong himala, mayroong pagliligtas, mayroong miracle, mayroong pagkakagaling, may pagpapalaya mula sa kasalanan. Ano dahil? Dahil nga doon sa tatlong yun, yun lang ang tatlong yun ang pulso ng church, ang heartbeat ng church. Kaya isa man doon ay mawala ang pagpapahalaga sa pagtuturo, mawala ang pagpapahalaga sa evangelism, at mawala ang pagpapahalaga sa pagbibigay, magsasara ang church. So, yun ang dahilan kung bakit nagkaroon ng revival ng panahon ng mga alaga. Kailangan po yan. Ay hindi ko ng pananalati, kailangan para sa gawain at pagsulong ng gawain ng ating Panginoon Jesus. Gawa ko si Dian para may pamanahan dito. In the name of Jesus. Hallelujah. Tayo nanalangin sa Panginoon. Dakila at tapat na Diyos, marami pong salamat sa iyong kabutihan at sa iyong biyaya na ginagawa sa aming mga buhay. Ang dalangin ko po, Panginoon, pagtitayuin mo, O God, ang tatlong ito sa puso ng bawat isa na iyong mga anak. O sa kalagitnaan, ang tibok, ang heartbeat ng church na ito, Panginoon, ay patuloy mong pagtitayuin, Panginoon, sa ikasusulong ng gawain mo. At ang tao, Panginoon, ikaw ang magpala ng kanilang buhay kapilang Diyos. Tumatagpo, katulad ng ginawa mo sa Book of Acts, ang sabi mo sa chapter 4, walang sino man sa kanila
ang nagkikahos. Ito'y papangyarihin mo dating ng Diyos. Marami pong salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Hallelujah. Minsan pa, awitan natin ng Panginoon, I got my mind made up. Praise the Lord. I got my mind made up to praise the Lord. I got my mind made up to praise the Lord. Well, Lord, I got my mind made up. Yes. Amen. Yan ang tela mo ba? Sinasabi ko, mahalaga. Amen. Ang ibig. Isa sa tibok ng gawain ng Diyos. Sirain ko yan. Kaya ganun iba-ibang lumalabas. Kaya may hirapan ng ating manunod. Uwi natin sa baba. Sabi ko, Diyos ko po, kakapagan ng gawain mo. Hallelujah. Kaya gara ko ngayon sa salita ng ating Panginoon Diyos. Praise God. Sa inyo po mga Biblia, angkat ng Juan sa chapter 6. Okay, bago natin basahin ito, merong tinatawag na the tale of two wolves. Yung dalawang lubo. Indian tale yan. Kung gusto nyo makita kung saan ko kinuha yan, type nyo sa Google, sa ano nyo, at yan nyo yung Indian tale about two wolves. Lalabas nyo. Makikita ninyo. Ganito ang sinasabi, one evening, an elderly Cherokee brave told his grandson about a battle that goes on inside people. Ang elderly Cherokee ay tumutukoy sa mga nakatatandang miyembro ng Cherokee na tribo, isang katutubong grupo sa Estados Unidos. Ang mga elder o matatanda sa komunidad ng Cherokee ay madalas na itinuturi na may mahalagang papel dahil sa kanilang karunungan, mga tradisyon at kultura. Sila ay kadalasan nagbibigay ng gabay, kaalaman sa mga batang henerasyon. Ayon naman sa dictionary, a member of a North American people originally of the southeastern U.S. now living on reservation in Oklahoma and North Carolina. So, ibig sabihin na ako na naniniwala, nawawaan na ibig sabihin ng Cherokee. Ituloy natin. He said, my son, the battle is between two wolves inside and us all. Inside us all. One is evil and it is anger, envy, jealousy, sorrow, regret, greed, arrogance, self-pity, guilt, resentment, o sabihin mo resentment ay hinanakit, inferiority, lies, false pride, superiority, and ego. Yan daw dalawang lobo sa kalooban ng ating katawan. Ang una daw lobo, ang sabi dito kasi naglalaban yung dalawa. At ang pagnanasa ng isang lobo na masama, yan ang sabi dito, ay nababalot siya ng galit, selos, o inggit, kalungkutan, panghihinayang, kasakiman, arrogance, yun ang sabi rito, arrogante, self-pity, guilt, yun ang sabi nga rito, at yung hinanakit, inferiority, yung parang ang duda lagi sa iyong sarili, yung inferiority, complex, parang gano'n, lies, kasinungalingan,
false pride, superiority. Pag sinabing superiority, pakiramdam mo na ikaw ay laging nakahihigit sa lahat. At yun ang ego ng sabi dito. At ang pangalawang lobo raw, ang sabi dito, the other is good. It is joy, peace, love, hope, serenity. Pag sinabi hope, serenity, kapayapaan. Pag-asang punong-puno ng kapayapaan. Humility, kindness, benevolence, empathy, generosity, truth, compassion, and faith. The grandson, though about it for a minute and then asked his grandfather, which wolf wins? The old Cherokee simply replied, the one that you feed. Sabi nung bata, dahil yung pangalawang lobo na nasa katauhan daw natin, ang desire niya ay joy, kagalakan, kapayapaan, pag-ibig, kapakumbabaan, kabutihan, sabi rito, empathy, generosity, katotohanan, compassion, ibig sabihin yung habag at pananampalataya, ay ang panandalian ng isip yung bata na kausap ng matanda. Sinabi niya ng bata, sino sa palagay mo ang magtatagumpay? Kaya sumagot yung matanda, the one that you feed. Kung sino ang kakakainin mo. Sa pagitan ng dalawang lobo sa loob natin, lahat ang isa ngayon ay may pagnanasa. So sa Indian Tale, may dalawang uri sa ating pagkatao, ayon sa Indian Tale, na posibilidad na pinakakain ng tao. Kung kayo ay sumasang-ayon na ito ay totoo, ang tanong para sa atin, ano o alin ang dapat parainin? Ako ay naniniwala na ito ay totoong-totoo sa ating katauhan. Alam ko, hindi lamang tiyan ang nakakaramdam ng gutom. Pag ang tiyan ang nagutom, iikot ka at gagawa ng isang bagay na hindi nararapat gawin ng isang tao. Sukdulan, na pati ang iyong kaluluwa at katawan ay isa lamang pag nagutom ng isang tao. Pero gagawin mo dahil sa pisay na ng gutom mong tiyan at ang isa pang matinding pagnanasa ay hindi lang ang gutom ng tiyan, bagkus ay ang pagnanasa o gutom ng ating makalupang laman. Ang Panginoon ay nagsabi sa Matthew chapter 4 verse 4. Ang sabi ng Panginoon ay ganito, na dapat siya'y sumagot during the time na siya'y tinutokso ni Satanas, siya'y nagpapasting, hindi siya kumakain. Matthew chapter 4 verse 4 na dapat siya'y sumagot at sinabi, masusulat hindi sa tinapay lamang nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. So, ibig sabihin ng Panginoon dito, mayroong dalawang bagay na nabubuton sa buhay ng isang tao. At yung isa'y nagnanasa ng tinapay, pagkain. Kaya sinabi niya, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang isang tao, ibig sabihin, ang katawan ng tao ay komposisyon ng dalawa. Ang nagnanasa sa tinapay ay ang ating tiyan at ang ating laman. Bakit sinabi, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, ibig sabihin, sa loob ng tao, mayroon din isang bagay na nabubuto at hindi tinapay ang ikinabubuhay ng isa. Iyon ang ibig sabihin ng Panginoon sa sinabi niya, na hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao. Si Pablo ay nagsalita ng ganito. Basahin natin, Romans chapter 7, verse 15, 18 to 20. Sapagkat ang ginagawa ko hindi ko nalalaman. Sapagkat ang hindi ko ibig ang ginagawa ko. Datapat ang kinapuputan ko yaon ang ginagawa ko. Doon makikita na kumikiran na. Pinatutuhanan niya yung salita ng Cherokee na naglalaban ayon kay Pablo sa kaibuturan ng pagkatao niya. Sapagkat nalalaman ko na sa akin
sa makatwid ay sa aking laman ay hindi tumitira ang anumang bagay na mabuti. Sapagkat ang pagnanasa ay nasa akin, katapat ang paggawa ng mabuti ay wala. Sapagkat ang mabuti na aking ibig ay hindi ko ginagawa. Ngunit ang masama na hindi ko ibig ay siya kong nagagawa. Kita nyo, sinasalarawan ni Apostol Pablo na sa loob ng ating katapuhan, mayroong nagaganap na digmaan. Yun na nga yung dalawang luho. Dapat kung hindi ko ibigan siya kung ginagawa, hindi na akong gumagawa nito, kundi ang kasalanan tumitira sa akin. So, ibig sabihin, mayroong dalawang puwersa sa loob ng katapuhan ng tao ang naglalaban. Ayon kay Pablo, ang mga bagay na hindi na gusto, ang minsan ay nananaig. At ito ay tinatawag niya pita ng kasalanan na ayon sa kanyang tumitira sa kanya. Kaya, ulitin ko yung tanong ng bata, Lolo, sino ang magtatagumpay? Sabi ng lolo, kung sino yung madalas mong kainin. Siyempre, yun ang malakas, yun ang malusog. Kaya ang tanong pa dito ay ganito, sino ang pakakainin mo? Isa pang tanong, ano ang ipapakain mo? Isa pang tanong, anong tamang pagkain ang ipakakain mo? Dahil kung bakit mayroong mga tao mahina ang pangangatawan, pisikal, may kinalaman kung saan mo ang iyong ipinapakain. Kaya napakahalaga malaman natin kung ano ang kinakain mo at kung ano ang ipinapakain mo. Basahin natin ang ating teksto. John chapter 6 verse 33. Palukso-lukso po tayo dahil panatiliin yung naka-open, nakabukas ang inyong Bible sa John chapter 6 dahil andyan lahat yung pagkakaaralan natin. John chapter 6 verse 33, sapagkat ang tinapay ng Diyos ay yaong bumababang mula sa langit at nagbibigay buhay sa sanlibutan. 34, sa kanya nga'y kanilang sinabi, Panginoon, bigyan mo kami palagi ng tinapay na ito. Sa kanila sinabi ni Jesus, ako ang tinapay ng kabuhayan at ang lumalapit sa akin ay hindi magugutom at ang sumasampalataya sa akin kailanman hindi mauuhaw. 39, at ito ang kalooban ng nagsuko sa akin na sa lahat ng ibinigay niya sa akin ay huwag kong iwala ang anumang kundi ibangon sa huling araw. Verse 48, John 6:48, at ito yung ating key verse. John 6:48, I am the bread of life. Ako ang tinapay ng kabuhayan. Tayo po'y panandali ang manalangin, dakila ang tapat na Diyos na may likha ng langit at ng lupa. Ang dalangin ko po, Panginoon, pagpalain mo ang iyong salita. Pahiram mo ito na iyong banal na Espiritu, O God. Pagpalain mo ito, God, maging kalakasan at maging tamang pagkain sa aming mga kaluluwa. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Ako po'y nagpapasalamat dahil ako po'y binibigyan ng Diyos ng salita dahil sa totoo lang ang pinakapangungot sa aming mga pastor ay kung ano ang ituturo namin, kung ano ang sasabihin namin tuwing kami tatayo rito. Hindi ko madali. Sabi nga ni Pastor Rico, para kang isang ama na pagdarating ang oras ng pagkain ay umiikot at hindi mo malaman kung anong ipapakain mo sa iyong mga anak. Kaya hanggang ako po'y binibigyan ng salita ng Diyos, kaya pasalamat ko kagabi, Panginoon, salamat. Pinatatayo ko pa rin ako sa lahat. Dahil pag wala na akong masabi rito, may turo, ibig sabihin, mamahinga ka na. At wala na siyang ipinapasok sa isipan at puso, kaya nag-ibig sabihin. Kaya todo pasalamat ko kagabi, salamat ko, Panginoon. Ngalauna na gusto kong bigyan ng pansin, dalawa lang nais kong dalhin sa inyo. Ang ating paksahin, the bread of life. Yung pong paksa natin. You must believe that Jesus is the true food.
maniwala ka na si Jesus ay tunay na pagkain. Kailangan sampalatayanan mo na si Jesus ay tunay na pagkain. Verse 55 ng John chapter 6, kaya sabi ko panatilihin nyo sa John chapter 6, verse 55, sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Hindi mo magagawang magpakain ng tama sa iyong pagkatao kung wala kang tamang pananampalataya. Napakahalaga ng pananampalataya, kaya ang pananampalataya ay pagkain. Huwag niyong kalilimutan yan. Ulitin ko, hindi mo magagawa magpakain ng tama sa iyong pagkatao kung wala kang tamang pananampalataya. Upang mangibabaw parati sa iyo ang mga tamang bagay tulad ng, sa isahin ko, tamang pag-iisip. Kung gusto mo lagi ka nasa tamang pag-iisip, kailangan pakainin mo ang isip mo ng tama. Eat your mind. Yun ang totoo nun. Kumakain ng isip. Hindi dapat puro porno. Ang napasok sa isipan natin, puro malalaswa. Dahil pag ganun, hindi mag-iisip ng tama ang iyong isip. Pangalawa, tamang attitude. Ayan. Kailangan maniwala tayo na si Jesus ay tunay na pagkain. Sumampalataya tayo na si Jesus ay tunay na pagkain upang lumabas sa ating personalidad ang tamang attitude. Pangatlo, kung ang pinakakain mo yung isang lubo na puro hindi sama ng loob ang nasa isip. Tamang gawain, pang-apat natin, kaya may mga rebelde dahil hindi sila napapakain ng tama. Komunista ang nagpapakain sa kanila. Kaya mali-mali ang kanilang adhikain, kaya karamihan ng gumagraduate o napapasok sa UP nagiging rebelde. Yun ang totoo nun, dahil maling adhikain ang nakakain. Isa pang bagay, tamang pananalita. Para lumabas sa bibig natin ang mga tamang pananalita, may kinalaman kung ano ang ating kinakain. Yan ang sabi ng Bible. Ang lahat daw ng bagay na lumalabas sa bibig ay nagkagaling sa puso. Ibig sabihin, yun ang kanyang kinakain. Kaya lumalabas sa pananalita niya, puro pangmura. Isa pang bagay, tamang puso. May kailangan ka dapat pinakakain. Anong pinakakain mo? Alas 2 na ng madaling araw, kumakain ka pa sa cellphone. Anong pinakakain mo? Kaya pagdating, iba ang tibok ng puso. Dahil ang pinakakain mo ay iba. Puging-pugi ka sa mga nasa labas. Tamang pakikitungo sa kapwa. Tamang pananaw at pangarap sa buhay. Hindi mo yan magagawa kung wala kang pananampalataya. Dahil hindi mo pinaniniwalaan na si Jesus ang tamang pagkain. John chapter 6 verse 33, sapagkat ang tinapay ng Diyos ay yaong bumababa mula sa langit at nagbibigay buhay sa sanlibutan. Ang tamang pagkain daw, sabi ni Jesus, ay yung nanggagaling sa taas, hindi nanggagaling sa abante. Hindi nakaganon, nakatupis. Ayun ang gusto mo lagi kong pagkain. Di ba? Ang tunay daw na pagkain ay bumababa galing sa taas. Hindi galing sa cellphone. Pero anong ang paborito natin pagkain sa nanggagaling? Kaya sabi ng Panginoon, sapagkat ang tinapay ng Diyos ay yaong bumababa mula sa langit at nagbibigay buhay. Buhay ang ibibigay niya sa iyo, pero pag ang pagkain mo'y nanggagaling ay sa text, yung brother, yung sister, iba ang nabubuhay sa iyo. Ang tunay na pagkain ay bumababa mula sa langit. Ang sabi ng Panginoon sa John
sa chapter 6 verse 38, sapagkat bumaba akong mula sa langit, hindi upang gawin mo ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban na nagsugo sa akin. Ibig sabihin, bumaba si Jesus mula sa langit upang ikaw ay makakain. At ang sabi, ito ang kalooban ng Ama. Ang tao'y kumain ng nararapat. Ito na talaga ang puso lagi ng mga ama at ina. Ano makakain ng lulutuin? O kapaboy. Diba? Yan ang iniisip lagi ng mga magulang. Yan ang ama natin. Ito ang kalooban ng Ama, ang tayo kumain ng nararapat at ang tunay na pagkain ay si Jesus. Kaya kakain ka ng linggo ng umaga at babalik ka ng linggo ng gabi at pagkatapos kakain ka uli ng Wednesday ng gabi at pagkatapos kakain ka naman sa discipleship tapos may merienda ka pang impact team. Yan ang pagkain natin. Nanggagaling bumababa mula sa taas, hindi galing sa periodiko, sa mga dyaryo, hindi galing kay Dr. Na. Ano ba ibig ko sabihin? Yan ang dapat mong gawin upang lumakas at magtagumpay ang kalooban ng Diyos sa iyong buhay. Ang pananampalataya ay pagkain kung gaano ka kalakas sa pananampalataya, gaano ka kalusog sa harapan ng Panginoon. Romans chapter 10 verse 17, ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig. Ano yun? Sa pakikinig. Sinabi ni Pedro ang ganito, 1 Peter chapter 2 verse 2, gaya ng mga sanggol na bagong panganak ay nasain ninyo ang gatas na walang daya na ukol sa Espiritu upang sa pamamagitan nito'y magsilago kayo sa ikaliligtas. Sa isang salin sa English ay ganito ang pagkakasabi, as newborn infants desire the pure milk of the word that you may grow by it. Pure milk, the Greek words translated pure means either without guile or unadulterated. Adulterated, ibig sabihin pure. The milk we need is the teaching of God, God's word. We should all pray this, new believer and all alive. Ang sabi ng awit 119 verse 40, narito ako'y nananabik sa iyong mga tuntunin, buhayin mo ako sa iyong katuwiran. Awit 119 verse 131, aking binuka ng maluwang ang bibig ko at ako'y nagbuntong hininga sapagkat aking pinananabikan ang mga utos mo. I opened my mouth and panted, for I longed for thy commandments. Nagsasabik daw siya sa salita ng ating Panginoon. Alam niyo kung bakit minsan o madalas nagpapasting ang mga tunay na Kristiyano? Pinapatay o pinapanangayayat nila ang kanilang pita ng laman. Kaya meron tayong mga fasting eh. Kaya hindi sila kumakain, hindi nila pinagbibigyan ng kanilang laman upang hindi ito magtagumpay para mangayayat yung isang lobo o kanilang tiyan. Hindi nila pinagbibigyan ng kanilang laman o tiyan upang manghina ito at sa ganun lumalakas ang spiritual natin na ang bunga ay tagumpay sa kalooban ng Diyos. Alam nyo, sa totoo lang, hangang-hanga ako sa karamihan sa ilan sa atin. Dahil lagi kayong fasting. Nakakalimit ng ilang mag-fasting. Nahahamon ako. Kaya ang lakas-lakas ng pita ng laman ng karamihan. Kaya nga naging-ibabaw ang kalibugan. Ang makalamang pagnanasa at ang spiritual naman ay payat na payat. Ay parang hindi. Iyong ilang mga Kristiyano, 2 buwang fasting, hindi nakain ang salita ng Diyos. Yung iba, 1 taong fasting, dahil 1 taon ang hindi dumadalo. Yung
iba naman, 3 taon ng fasting. Kaya ang spiritual halos patay na. Anong aasahan mo sa kanila? 3 taong hindi dumadalo. Ano kaya ang pinagkagawa nila sa loob ng 3 taon? Anong hitsura na ng spiritual nila? Sunod-sunuran na sila sa makamis ng lupo. Kaya, buhay nila wala sa tama. Ano maasahan ng gawain ng isang taong kaya? Walang malnourished ang katawan. Hindi mo yung pakikinabangan lang ang gagawin mo puro palpa. Hindi makakabugas ng pinggan. Payat, pinaglalambot eh. Ako nyo? Kaya kailangan ng pagkain ng tama. Bakit ito nangyayari? Dahil hindi kayo naniniwala na si Jesus ay tunay na pagkain. Ang mga tao gagawin ng lahat dahil sa pagkain. Dapat ganun tayo para kay Jesus. Mayroong nagnanakaw dahil sa pagkain. Mayroong ipinagbibili ang katawan nila dahil sa pagkain. Dapat ganun din tayo sa ating Panginoon. Kung nais mong magtagumpay yung mabuting lobo sa ating personalidad. Ang nakakatakot kasi nagagawa natin mag-fasting, hindi kumain ng salita ng Diyos ng isang araw. Pero sa pisikal, hindi mo magawa ang magpalipas ng isang meal. Gumatakot ako! Pakainin mo ako! Pero pagdating sa spiritual, ang 3 beses, nakagawa natin. Sabi ng Panginoon, I am the bread of life. Wala kayong buhay. Hindi kayo mag-iisip ng tama at gagawa ng tama. Sunod-sunuran kayo sa inyong vida. Kaya marami sa mga Hudyo ang napahamak dahil hindi sila naniniwala na si Jesus ay tunay na pagkain. John chapter 6 verse 41 to 42, ang mga Hudyo ay nagbulong-bulungan tungkol sa kanya sapagkat kanyang sinabi, ako ang tinapay na bumababang galing sa langit. At kanilang sinabi, ito ba ito si Jesus? Ang anak ni Jose, nakikilala natin ang kanyang ama at ina. Paano man sinasabi niya, ako'y bababang mula sa galing sa langit? Hindi kami naniwalaan si Jesus. Ang tatay niya ay karpintero. Paano ko kakainin ang mga sinasabi niya? Kita ko, builder yan. Minsan, tricycle driver. Minsan, electrician. Minsan, nag-deliver ng mga tahiin. Hindi ko malaman eh. Minsan, nakita ko, nagpapanganan ng bibig ng tao, sinusukatan. Ano mo sasabi, pagkain? Makukuha mo diyan. Kasi hindi natin naniniwala sa salita ng Diyos. Pero hinahanap nila si Jesus. Alam niyo itong tampo na ito? Ito yung time na pinakain ni Jesus ang 5,000 katao sa loob, sa pamamagitan ng 2 isda at 5 tinapay. Kumain ng 5,000. Ito. Pag ito ang naging hari natin, hayahay ang buhay natin. Yan sabi doon, tinatamahalata ni Jesus na siya aagawin upang gawing hari, siya umalis at ang mga alagad ay pinapunta niya sa kabilang ibayo ng dagat. At siya ay sumunod na lumalakad sa ibabaw ng tubig. Pero hinanap siya ng mga tao. Yung hanapin natin yun, ang ganda ng buhay natin. Pag naroon tayo, lagi tayong bundat. Hinahanap nila si Jesus. Kasi ang gusto nila ay pagkain ng kanilang laman. Literal na pagkain ng kanilang laman. Pero si Jesus, Jesus ayaw nila kay Jesus. Bilang pagkain ng kanilang spiritual. Yan ang mabasahin natin ang sinabi ni Jesus. So, John chapter 6 verse 26. Ganito sabi, sinagot sila ni Jesus at sinabi, katotohanan, sinasabi ko sa inyo, ako'y inyong hinahanap,
Hindi dahil sa inyong mga nakita mga tanda at himala, kundi dahil sa kayo'y nagsisikain ng tinapay at kayo'y nanganguso ng mga Kristiyan. Yun sabi. Hinahanap ninyo ako, kaya niyo ako hinahanap dahil gusto niyo managinip ng numero sa luto. Kaya ako inyong hinahanap. Kaya kayo nasasabik sa akin dahil gusto niyo manalo sa meeting. Yun ang kailangan, kaya gusto niyo ako'y sinahanap ninyo. Pero ayaw niyo akong ituring pagkain ninyo para sa inyong ikalalakas. Literal na sinabi ni Jesus, ayaw niyo ng aking gawa mga himala na ginagawa ko. Dahil ang gusto nilang pagkain ng kanilang kaluluwa o kanilang spiritual na buhay ay ang itinapakain sa kanila ni Pope Benedict ng Roma. Yun ang gusto nilang kinakain. Mama Mary, ang Queen of Heaven. Ganun yung mga pagkain eh. Ano pinapakain sa atin ni Pope Benedict ng Roma? Diyos-Diyosan. Rosario. Diba? Ayaw nilang kilalanin si Jesus na pagkain at ang kinikilala nilang pagkain ay ang inihahain ni Ellen G. White, Charles H. Russell ng Saksi, Muhammad Ali ng Muslim. Maganda dito, pagkain nito. Makakatingin ka ng minuto, babae minuto, adobong babae. Kasi sa kanila pwede kahit 3-4 na asawa. Pero yun ang kinakain nila. Hindi nila pinaniniwalaan sa Jesus. Literal talaga. Ang Muslim hindi naniniwala kay Jesus. Pero naniniwala sila kay Muhammad na napakaraming asawa. Joseph Smith ng Mormons. Dahil sa napakaraming asawa. At ang gusto din pagkain ng ilan ay ang aral ng ibong mandalagit na lumipad ng 1914. Yan ang gusto nilang pagkain. At yun ang dahilan kung bakit sila naman ay payat na kaya at hindi makalaya sa kasalanan. Dahil ang gusto nilang kainin ay yung mga tilatang ginagawa ng mga relihiyoso. Ayaw nila kaya. Sa aming pagtatapos, ngalawang nais kong babigyan ng pansin ang tinapay na hindi napapanis. Yun po ang kailangan natin. At nangusap po si Jesus. Sabi ng Panginoon, I am the bread of life. Ang tinapay na hindi napapanis. The bread that doesn't spoil. John chapter 6 verse 27, sa ating pa rin teksto, John chapter 6 verse 27, magsigawa kayo hindi dahil sa pagkain na papanis, kundi dahil sa pagkain tumatagal sa buhay na walang hanggan, na ibinigay na ibibigay sa inyo ng anak ng tao, sapagkat siyang tinatangan ng Ama sa makatuwid bagay ang Diyos. Magsigawa daw tayo hindi dahil sa pagkain na papanis. Huwag tayong mag-worry. Pinatalikuran na natin ng Panginoon dahil nag-worry tayo sa pagkain na papanis. 1 Corinthians chapter 6 verse 16, ang saro ng pagpapala ng ating pinagpapala, hindi bagas yan pakikipag-isa ng dugo ni Kristo. Ang tinapay na ating pinagpuputol-putol, hindi bagas siyang pakikipag-isa ng katawan ni Kristo. Kaya ang tunay na pagkain hindi napapanis, katawan ng Panginoon. Kaya nga sinabi ng Panginoon, ang aking katawan, ang tunay na pagkain. 1 Corinthians chapter 12 verse 27, kayo nga ang katawan ni Kristo at bawat isa'y sama-samang sangkap niya. So ibig sabihin, itong church, ito ang katawan ni Kristo. Sangayon niya si JC. Dahil ang doktrina na yun na lumuto sa isip niya. Ang iglesia, ang katawan ni Kristo. Kayo nga ang katawan ni Kristo at ang bawat isa'y sama-samang mga sangkap. Colossus sa chapter 1 verse 17 to 18. At sa una sa lahat ng mga bagay at ang lahat ng mga bagay na nabubuhay dahil sa Kanya. At siya ang ulo ng katawan.
sa makatuwid bagay ng iglesia na siya ang pasimula, ang panganay sa mga patay upang lahat ng bagay magkaroon. Siya ng kadakilaan. Kaya tayo ang katawan ni Kristo. So, anong ibig sabihin nito? Tayo ang katawan ni Kristo, malinaw na ang pagkasabi ng salita ng Diyos. Tayo ang katawan ni Kristo. So, anong ibig sabihin? Itong pinupuntahan mo ay pagkain. Yun ang dapat niyong maunawaan. Gumagastos ka ma. Pamilya ni Vic, gumagastos pumupuntang 1,000. 30,000 pumupunta ng Baguio para lang kumain maghapon. Yung pamilya ni Vic, ano? Kaya dapat maunawaan ninyo. Walang problema kung kayo magpanggastos tayo dito dahil hindi pagkain niyo. Ang church ay pagkain. Lucas sa chapter 22 verse 19, at siya'y dumampot ng tinapay at nang siya'y makapagpasalamat, si Jesus at tinutukoy dito, ay kanyang pinagputol-putol at ibinigay sa kanila na sinasabi, ito'y aking katawan na ibinibigay dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Kung ang church ay katawan ni Kristo, ibig sabihin ang church ang tinutukoy natin na ating pagkain. At ang kumakain tayo dito sa pamamagitan ng pakikinig. Dito tayo kumakain sa pamamagitan ng pakikinig. John chapter 6 verse 51, ako ang tinapay na buhay na bumababang galing sa langit. Kung ang sino man ay kumakain ng tinapay na ito, siya'y mabubuhay magpakailanman. Oo, at ang tinapay na aking ibibigay ay ang aking laman sa kabubuhay ng sanlibutan. Tayo ang bagi. Tayo ang tinutukoy ito ni Jesus. Hindi na unawaan ng mga Hudyo. Kaya sabi na, babay ba tayo itong Dracula? Ano yung sisip-sipin natin ng dugo niya? Hindi nila naunawaan. Sinabi nga sa kanila ni Jesus, sa verse 53, sinabi nga sa kanila ni Jesus, katotohanan na sinasabi ko sa inyo, maliban na inyong kainin ang laman ng anak ng tao at inumin, ang kanyang dugo ay wala kayong buhay sa inyong sarili. Kung hindi natin itutuloy pagkain, ang church, ang kanyang katawan, wala kayong buhay sa inyong sarili. Magiging alipin kayo ng kasalanan. Verse 54, ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan at siya'y aking ibabangon sa huling araw. 55, sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. At ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako'y sa kanya. Anong ibig sabihin nun? Ang laging kumakain, laging nagpapahalaga sa tawagin ng Diyos tulad ng bigas. Ang sabi rito ay nananahan sa akin. Kaya ang pagkain hindi napapanis ay tinutukoy ay ang mga ito. Una, church. Ang sabi ng salita ng Diyos, maging ang pintuan ng Hades ay hindi mananaig sa iglesia. So, ibig sabihin, hindi ito napapanis. Ang gawain ng Diyos, ang kanyang church ay hindi napapanis. Ibig sabihin ng salita hindi napapanis, hindi nasisira. Matthew 16:18, at sinabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, sa ibabaw ng batong ito itatayo ang aking iglesia at ang pintuan ng Hades ay hindi magsisipalain laban sa kanya. Nagagamitan ng INC pero hindi yan sa kanila. Hindi sila yan. Dahil ang nabubuhay sa pagkatao nila ay yung masamang loob. Dahil ang kinakain nila ay doktrina ni Felix Y. Manalo. Kaya ito tinutukoy sa sinabi ni Jesus na pagkain hindi napapanis. Ang paglilinis sa church o pagpapahalaga dito ay isang gawang hindi napapanis. Ang pag-aayos ng pulpito, pagpunas dito ng lamisa, pag-arrange, paglinis ng mga kasantapan dito,
Yan, lahat na yan, paglalawalis at pagpapahalaga mo para sa gawain ng Diyos, ay gawain, pagkain ng iyong spiritual na hindi napapanis. Pangalawa, na pagkain hindi napapanis, fellowship. Ang pakikipag-fellowship o pakikibahagi sa kapatiran ay isang gawang hindi napapanis. Hindi mo sasabihin, hindi ko na kailangan ng fellowship, pakikipagkapatiran. Kailangan mo ako at kailangan din kita. Kailangan natin ang isa't isa. Magpalanginan tayo, magpalakasan tayo, magbigay tayo ng kanya-kanyang init. Di ba? Dahil may kanya-kanyang tayong init. Yan ang sabi ng Ecclesiastes sa chapter 4, verse 9 to 12. Dalawa ay maigi kaysa isa, sapagkat sila ay may mabuting kagantihan sa kanilang gawa. Sapagkat kung sila'y mabuwan, ibabangon ng isa ang kanyang kasama. Ngunit sa abang niya na nag-iisa. Pagka siya'y nabuwan, walang iba na magbabangon sa kanya. Muli kung ang dalawa'y mahikam magkasama, may init nga sila. Ngunit paano makapagpapainit ang isa na nag-iisa? Dahil hindi mo itinuturi na ang fellowship ay makakatulong sa iyo kalakasan spiritual. Paano ka makapagpapainit ang isa na nag-iisa? Verse 12, at kung ang isang tao ay manalig laban sa kanya na nag-iisa, ang dalawa'y makakalaban sa kanya. Ang kanaling tatlong ibig ay hindi napapakit ng magaling. Ang pagkikipag-fellowship ay pagkain na papalakas ng ating katawan. Kaya ang fellowship huwag niyong ituring abala. Aklat ng awit 133 verse 1, masdan ninyo ng pagkabuti, pagkaligaya sa magkakapatid na magsitahang magkakasama sa pagkakaisa, parang mahalagang langis sa ulo na tumutulo sa balbas sa mga tuwid bagay sa balbas ni Aaron, na tumutulo sa laylayan ng kanyang mga suot, gaya ng hamog sa Hermon, na tumutulo sa mga bundok ng Sion, sapagkat doon tinarating ng Panginoon ang pagpapala sa makatwid bagay ang buhay magkakailanman. Kaya sinabing buhay magkakailanman dahil ang fellowship ay pagkain. At ang pangatlo, ang pagkain hindi napapanis ay ang gawin ang kalooban ng Diyos. Pagkain yan, hindi napapanis. Yan ang sinasabi ng Panginoon, magsigawa kayo, hindi dahil sa pagkain napapanis, kahit ilagay mo yan sa rep, mapapanis at mapapanis yan. Kaya sabi na magsigawa kayo, hindi dahil sa pagkain napapanis. Ang sabi ni Jesus sa John chapter 4 verse 34, sinabi sa kanya ni Jesus, ang pagkain ko ay ang aking gawin, ang kalooban ng sa akin nagsugo at tapusin ng kanyang gawa. Ano-ano ito? Soul winning. Pagkain yan. Pag nagdadala ka, lumalakas ako. Kaya sabi ko nga kay Julia, magpatuloy ka, anak, dahil kalakasan kita. Kaya sumagot siya, sorry po, kung may natin akong nagagawa hindi tama. Sabi ko, lang yan, tao lang tayo. Kalakasan kita, ang lakas ko, lalo na nung makita ko yung kapatid niyang lalaki. Kalakasan yun ng fellowship. Kalakasan ninyo yun. Kalakasan po ito. Hindi ba kayo nasisiyahan kapag mayroong ibang dumadalo? Lumalakas tayo dahil pag tayo nagkikita, nakakasawaan tayo sa ating pagmumukha. Pero pag lagi may bago, kalakasan yan. Pagkain yan. Kaya magdala kayo ng kaluluwa. Ano pa? Preaching. Pangangaral. Kaya pag nanghihina, lumabas, magpatotoo, testimony, yan ang mga pagkain na nakakapagpalakas at hindi napapanis. Sa pambagay na pagkain hindi napapanis sa aking pagtatapos, ibig. Hindi yan napapanis. Ang ginagawa mong pagbibigay, hindi nalilimutan niya ng Diyos.
Ang sabi ng Matthew 6:19 to 21, huwag kayong mga tipon ng mga kayamanan sa lupa. Huwag kayong gumawa ng bagay na napapanis sa lupa. Na di sinisira ang tanga at ang kalawang at di naghuhukay at nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw. Kundi mga tipong kayo ng kayamanan sa langit na do'y hindi sumisira kahit ang tanga, kahit ang kalawang at do'y hindi naghuhukay at hindi nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw dahil sa langit walang kontraktor. Naroon ay mga lingkod ng Panginoon. Verse 21, sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan, no naman duroon ang iyong puso. Lucas 12:33 to 34, ipagpili ninyo ang inyong mga tinatangkilik at kayo mga gimos, magsigawa kayo sa danang inyo ng mga supot na hindi na naluluma. Isang kayamanan sa langit na hindi nagkukulang na do'y hindi lumalapit ang magnanakaw o naninira man ang tanga, sapagkat kung saan naroon ang inyong kayamanan, ay doon naman duroon ang inyong puso. Ang tanong ko, sino at sa tingin nyo ang magkakalumpay? Yung isang lupo o yung mabuting lupo? Iyon natin ang ating mga ulo ay nahusap sa isang simple at kaya na pangusap. Ang sagot dyan, depende sa kung sino yung madalas mong kakainin. Depende kung sino ang hindi mo nakakalimutang kakainin. Ang kalakasan at kalusugan, pisikal ay may kinalaman sa kinakain niya. Kaya ang kalusugan, spiritual ay may kinalaman din sa kanyang pagkain, kinakain. Ang katotohanan, ang malimit natin na kakakain na ating laman ay tatagal lamang ng 50 taon at kakainin ng ulo. Pero yung buhay natin ay spiritual, yung kaluluwa natin, yan ay eternal. Dapat yan mo ay iyong mas pinakakain. Yan ang sabi ng Panginoon, ako ang pagkain, bumababa mula sa langit, ang kumakain sa atin ay mayroong buhay na walang hanggan. Ang kailangan natin ay buhay na walang hanggan. Hindi yung buhay na pang 50 years, 60 years, 75 years, 85 years. Meron pa ba nakakatagal, nakakalampas ng 85 years? Pagkitan natin ang ating Panginoon. Usap ako sa isang simple at kaya katawag mo siya, the bread of life. Tayo natin tumayo, aawitan natin ang Panginoon. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Habang iniibig ang awit ito, ano ang madalas mong kinakain? At ano ang mas tinuturi mong pagkain mo? Yan ang mga tanong na naman.
Ano ang mas itinuturing mong kailangan ng katawan na pagkain ng iyong katawan? Ikaw ang higit na nakakaalam niya. Mabubuhay ka ayon sa iyong kinakain. Yan ang isang katotohanan. Kaya mabubuhay ang isang bahagi ng buhay mo depende sa kung sino ang iyong mas kinakain. Sa oras na ito, ang umuusap ako sa taas ng nanay, hindi mo pa nakikilala si Jesus. At ako'y naniniwala, mauunawaan mo sa buhay ng tao na pamahalaga ng pagkain. Ang dapat mong maunawaan, mayroong dalawa. Ang sabi ng Bible, 1 Thessalonians chapter 5, verse 23, ang composition ng tao ay soul, body, and spirit. Ang napapakain lang ng tao, nabibigyan niya ng pagpapahalaga ay yung body. Yun ang nag-aaral ng tinapay. Pero yung soul, yung spirit, yan ang tunay na ikaw. Yung body, yan ay tahanan mo lang. Isang araw, ililibig niya at iiwanan mo. Paano mo pinakakain ng kaluluwa mo at ng espiritu mo? Kaya kung hindi mo pa nakikilala si Jesus, tanggapin mo si Jesus na lalo mong maunawaan ng salita ng Panginoon. Sa oras na ito, mananalangin ako sa nasa ulay, panalangin ang pagtanggap sa Panginoon. Sunod ka sa panalangin ito, ituloy mo ito iyong sariling panalangin. Panginoon, pinaamin ko po na hindi kita kadalasan itinuturi pagkain para sa akin. At yun ang dahilan kung bakit nangingibabaw yung kita ng aking sunod-sunuran ako sa desire ng laman ko. Pero naunawaan ko sa oras na ito, kailangan kita. At inaamin ko, kailangan kita. Kaya sa oras na ito, nagpapasya ako na ikaw ay aking tanggapin bilang aking Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Binubuksan ko ang aking puso, inaanyayahan kita na pumasok at maghali sa pinakasentro ng aking buhay. Isulat mo rin ang aking pangalan sa aklat ng buhay upang sa iyong muling pagbabalik, makasama mo ako doon sa buhay na walang hanggan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Sa nasa unay, umanap ka ng isang lugar na kung saan ka mananalangin ng personal sa iyo at sa Panginoon. Sa mga kaharap ko sa oras na ito, ano ang iyong nurture? Ano ang iyong inaalagaan ng gusto? May 2 lubo sa kakao. Alin ang mas malusog? Ikaw lahat ang makakakasagot niya. Pwede mong ilapit dito sa unahan. Pakainin mo sa pamamagitan ng personal mong panalangin sa Panginoon. Bukas ang kanta. Magpasya ka kung ano ang iyong mas mahalaga at mas makakainin. In the name of Jesus, hallelujah. Lord God, in the name of Jesus, Lord God, salamat po Panginoon sa iyong kabutihan. God, salamat po Panginoon sa lahat ng bagay na iyong salamat sa iyong salita. Salamat at ako iyong ginagamit, Panginoon. Lord, ang mga bagay na hindi mo tayong gawin, ikaw ang gumawa sa iyong mga anak. Bigyan mo sila ng espiritual na pagsulong na bilang Diyos. Mangusap ka sa kanilang buhay mo na tila tawag ng Diyos. God, maraming salamat, Panginoon. Abutin mo po, Panginoon. At patuloy mo siyang kusugin ng mga bagay na kanyang ikalalakas ng kanyang kaluluwa. Pagpalain mo ang buhay niya. Pagpalain mo ang kanyang sampayan na bilang Diyos. Pagpalain mo ang iyong anak. Tulungan mo po siya. O, pagkainin mo po siya ng lubusan, Panginoon, at bigyan ng paglapo ang buhay. Maging ang kanyang buong sampayan na bilang Diyos.
pagpalain mo po sila ng iyong pangangailangan. Lord, aking nang inilalapit sa iyong batang ito, tulungan mo po siya matutong kumain ng iyong pagkain na kailangan ng aming kaluluwa. Ano man ang katayuan na, maging ang mabagay na hindi mo nasa kanyang katawan, sa kanyang liig, na ng karamdaman ay aking inutusan sa banal na loob na malusang sa banal na loob na ito. Tingatan mo po siya, alaguin mo na may tawag sa iyong mga. Maraming salamat, Panginoon, pagpalain mo ang iyong anak. Lord, mag-usap ka sa kanyang. Makita niya ang kahalagahan ng kanyang pagkain, ang tunay na pagkain ng kanyang kaluluwa, hindi lang ng kanyang kaluluwa, maging ng kanyang anak. Sapagkat siya magpapakain ng tama mula sa kanyang anak. Dahil kung hindi mo mangyayari, iba ang magpapakain sa kanyang anak. Ang sanlibutan, ang ito, ang ikasisira, ang aking ako, dakilang Diyos, dahil mangusap ka sa pamilya nito, dakilang Diyos, sa pangalan ni Jesus. Lord, pagpalain mo ang iyong anak, mangusap ka sa buhay niya. Nakabagay na hindi mo kayang ipakain ito, magpakain sa kanya. Mangusap ka, pagpalamunan ang kanyang puso at pananampalataya. Yes, Lord of God, in Jesus' name, pagpalain mo ang mga kaluluwang ito, dakilang Diyos, ang inanambahanan ng pupuspusin mo ng kalakasan at karunungan na nagmumula sa iyo. Patuloy mo buksan ang kanyang puso at isipan. Palusukin mo ang pananampalataya niya. Pagpalain mo ang iyong anak, pagpalain mo po sila. Lord, bless mo po, Panginoon, ang iyong mga anak na ito, God. Yes, oh God, in Jesus' name. God, maraming mong salamat sa iyong kabutihan. God, mag-usap ka sa buhay niya. Buksan mo ang kanyang puso at kaisipan, oh God. Maraming salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Yes, amen. Tayo lahat ay tumayo. Awitan natin muli ang Panginoon. Naalala, nasasakit ang puso ko. Mawing sumasamba, nagpupuri sa'yo, naghihintay ng pag-uusap mo. Ayaw kong magkulang sa kapangyarihan mo. Ayaw kong magkulang. Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko, lakas ko ay nagdagaling sa'yo. Lakas ay ayaw ko magkulang, pangyarihan mo. Ayaw kong magkulang Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko, lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Lakas nanggagaling sa'yo. Minsan pa ang lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Thank you, Jesus. Thank you, Lord of God. Salamat po, Panginoon, sa iyong kabutihan, Lord God. Lord, maraming salamat. Iparamdam mo at ibuksan mo ang puso at isipan ng iyong mga anak. Makita nila ang kahalagahan ng iyong katawan, dakilang Diyos, ng body of Christ. God, marami pong salamat sa iyong kabutihan sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Hallelujah. God bless you po sa inyong lahat. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. Dismiss na po tayo. At maraming salamat sa inyong presensya.